Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Bullish o mataas ang kumpiyansa ng mga retail investor na mamuhunan sa stock market at inaasahang magdaragdag ang mga ito ng investments sa mga darating na buwan. Ayon kay COL Financial Chief Equity Strategist April Lin Tan, posibleng maging bullish ang Philippine stocks ngayong taon bunsod ng magandang outlook sa economic growth ng bansa at sa murang presyo ngayon ng stocks. Anya ang mababang inflation at interest rates ay inaasahang makahihikayat sa consumer at investment spending, dagdag pa ang inaasahang mas mataas na government spending ngayong taon. Sakali namang malagay sa recession at maging bear o palugi ang market ng Estados Unidos, naniniwala si Tan na kaya pa rin itong alpasan ng Pilipinas mula sa pagiging resilient ng bansa sa global economic slowdown. Tiwala rin itong maaabot ng Philippine Stock Exchange ang 7,000 mark ngayong taon mula sa sinabi niyang positive scenarios. Matatandaang umabot sa 6,450.04 ang huling trading sa Philippine Stock Exchange noong 2023. Nitong Martes, nagsara sa 6,622.01 ang trading, 0.13% mas mababa kumpara sa naitala noong Lunes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, napili ng Estados Unidos ang Pilipinas na maging isa sa partner countries nito na makakukuha ng pondo sa ilalim ng kanilang CHIPS and Science Act. Ayon kay U.S. Undersecretary for Economic Growth, Energy and the Environment Jose Fernandez na kasalukuyang bumibisita sa Pilipinas, napili ng Washington ang Manila mula sa pagiging isa sa may potensyal nito pagdating sa semiconductor at mula sa suporta nitong ibinibigay sa industriya. Anya, layon ng pondo na gawing conducive ang lokal na semiconductor industry ng partner countries para sa mga mamumuhunan mula Amerika. Bukod sa Pilipinas, binanggit din ito ang mga bansang Vietnam, Panama, Puerto Rico at Mexico na makakukuha ng pondo mula sa CHIPS Act. Sa kasalukuyan, ayon sa opisyal ay nakapag-earmark na ang US ng nasa 500 milyong dolyar para sa International Technology, Security and Innovation o ITSI Fund na gagamitin para pondohan sa loob ng 5 taon ang partner countries. Dagdag pa ni Fernandez, inaasahang makukuha nila sa mga susunod na araw ang mga rekomendasyon ng Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development sa kung papaano matutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas na mapalakas ang semiconductor sector nito. Sa kasalukuyan, nangunguna ang electronics and semiconductor products sa merchandise export ng Pilipinas. Nag-aambag din ito ng lampas kalahati sa kabuuang export revenues ng bansa at may likhang 2.5 milyong direct at indirect na trabaho. Agosto ng 2022 nang mapirmahan ang CHIPS and Science Act sa Amerika na nag-autorisa sa investment sa exploratory and translational research na siya namang magpapaabante para sa mga pinakabagong ideya sa larangan ng science at engineering. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng pagbabalik normal operasyon ng mga kumpanya buwad sa pagbuti ng lagay ng bansa mula nang tumama ang COVID-19 pandemic, marami pa rin ang mga Pilipino ang naghahanap ng trabahong may work from home arrangement. Ito ang napansin ng SEEK, ang parent company ng kilalang online employment firm na JobStreet mula sa nakalipas na searches ng Pinoy job seekers. Ayon kay SEEK Managing Director Dana Maharokon, top search keyword ngayong sa JobStreet ang work from home at patuloy pa rin ang paglago ng demand sa nasabing work arrangement, gayon din sa hybrid scheme.
Mula sa pagtaas ng demand sa work from home at hybrid arrangements, sinabi ni Maharoko na mainam kung patuloy itong maikokonsidera ng mga naghahanap ng empleyado. Bukod sa nasabing schemes, pinayo rin nito ang pagbibigay kompensasyon gaya ng mental health, wellness at iba pang oportunidad nang sa gayon ay masuportahan ang non-traditional needs ng mga manggagawa at makahikayat ng job seekers na willing magtrabaho on-site. Samantala, sa layong maparami pa ang job seekers at companies na gumagamit ng kanilang platforms, pinag-isa na ng Seek ang JobStreet at JobsDB na present din sa Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Target ng Seek na mapaangat sa 500 milyong job seekers at 5 milyong kumpanya ang gumagamit ng kanilang platform pagdating ng 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumago sa 5.6% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa huling quarter ng 2023 dahilan para lumagay sa kahalintulad na bilang ang year-on-year economic growth rate ng bansa. Bahagyang mas mababa ito kumpara sa 5.7% GDP noong ikatlong quarter ng 2023 at 7.1% growth rate sa kaparehong quarter ng 2022. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing contributors sa fourth quarter GDP rate ang financial and insurance activities na nag-ambag ng 11.8%, wholesale at retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na sumampa sa 5.2% at construction na umabot sa 8.5%. Ang mga nabanggit na industriya rin ang naging mga pangunahing contributor sa annual growth rate ng bansa. Bukod sa GDP, iniulat din ng PSA ang paglago ng gross national income sa 11.1% sa huling quarter ng 2023 dahilan para sumampa sa 10.5% ang full year 2023 growth sa GNI. Umakyat din sa 77.7% ang year-on-year net primary income from the rest of the world noong huling 3 buwan ng nakarang taon dahilan para umabot sa 76.6% ang kabuang annual rate. Samantala sa kabila ng hindi naabot na target ng pamahalaan na 6 hanggang 7% paglago, nananatili pa ring optimistiko si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa lagay ng ekonomiya ng bansa na maituturing pa rin anyang isa sa mga best performing economy sa Asia. Katunayan lamang pa rin anya ang GDP ng bansa kumpara sa naitala sa China na 5.2% at Malaysia na may 3.4% sa huling quarter ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw po muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.